Kamusta wonderful bookworms all over YouTube? My name is Gerald. Welcome to another video! Oh yeah! It's a new month, it's November, it's the last month of the year. It's also my birthday month. Kung gusto nyo ako regaluhan, maghanda-handa na kayo, December 31. Hi! Anyways, this is a TBR video. I will just show you kung ano ba yung mga libro na babasahin ko before this year ends. Let's go! Okay, simulan natin dito sa dalawa na to because sabi ko babasahin ko sila for the month of November pero hindi ko sila nabasa, so dadaling ko ulit sila dito sa December. Opo. First is You Must Not Miss by Katrina Leno. Hindi ko na sabihin kung tungkol saan to because nasabi ko na to sa November TBR. And then the next one is The Weight of Our Sky by Hannah Alkaf. Ayan po ang ating mga carry-over. Now, let's go to the new books na babasahin ko for December! Roar. First is itong Stray Cats by Irene Sarmiento. This was sent to me by Ateneo University Press. Ito ay binabasa ko na as of the moment. I am now on page 21. Basta ang alam ko lang dito, we're going to follow our main character Elisa na merong kaibigan na si Raquel pero isang araw mawawala itong si Raquel. At sa tulong ni Oscar Santos, which is a talking cat, ay hahanapin nila itong kanyang kaibigan na si Raquel. It's giving me middle grade with serious vibes with magical realism and I am here for it. Next book is True Philippine Ghost Stories Book 2. Nabasa ko na yung book 1. It's not hitting the same as it was before. Maybe because I am more matured and siguro dahil nga ang dami ko lang mga nabasang horror stories kaya medyo immune na ako sa takot na binibigay sa akin itong True Philippine Ghost Stories. Pero I'm still on a mission to finish these 10 volumes para balikan ang aking nakaraan. Hoy! Ito rin pala ang pinaka-favorite kong cover na nirelease ng True Philippine Ghost Stories because, girl, this delivers. Okay, next book is 56 by Bob Ong. Kasi nga lahat ng libro ni Bob Ong nabasa ko na, ito na lang ang hindi pa. It's time for me to finish this before the year ends. This is more on commentary about the society and the issues. And ako medyo naglilin ako more on Bob Ong's novel kasi ang ganda ng mga ideas niya, ang ganda ng delivery, and characters are very lovable. Plano ko talaga tapusin na to for the month of December para talagang masabi ko wholeheartedly na nabasa ko na lahat ng libro ni Bob Ong. Ganon. Next book, Monstress by Leslie Tenorio. This is an anthology. Ito ay nabili ko sa Big Bad Wolf. I love anthology, so I'm excited about this. Leslie Tenorio, I believe, is a Filipina, and this is a collection of stories about what? I don't know. What are the themes? I don't know. Anong topics? Hindi ko alam. So we will just discover that together. Ang arte. Now, let's go to the hype part of this haul because all of these 3 books are very hyped sa book community. Okay, first one, Book Lovers by Emily Henry. Girl, sino ba ang romance reader dito na hindi nakakaalam ng Book Lovers by Emily Henry? Excited ako dito dahil sa lahat ng mga Emily Henry books, ito lang ang pumukaw ng atensyon ko. Hindi ko rin alam kung anong i-expect ko kay Emily Henry, kung ito ba ay nakakangilong sweetness, kung ito ba ay romance na may lessons at romance na may pait. Hindi ko alam kung anong i-expect ko sa kanya because I'm not a romance reader. So I am just looking forward kung ano bang experience ang ibibigay sa akin ito. Will this open a romance genre door for me? Pero ang dami rin nagsasabi na ito daw ang kanilang favorite Emily Henry book. So feeling ko tama na ito ang aking umpisahan sa Emily Henry Chronicles kay Pampara. Next book, ito talaga lang ang romance sa talagang anamang sabi ko, gusto ko talaga siyang basahin. Chloe and the Kaishaw Boys by May Koyuto. My friends in the book community are raving about this book. Bilang ako ay mabilis mahikaya ng mga reviews ng mga taong malapit sa akin, sabi ko, gusto ko siya. Wala akong alam kung tungkol sa itong libre neto. Diving into this book blind. Basta ang alam ko lang, this is not just romance but it is also focused on element of finding your true self and being an independent woman, a girl boss that you are. Excited! Yeah. And this one, since hindi ko rin alam kung tungkol saan to, but here we are, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow by Gabrielle Zevin. Basta ang alam ko lang, ang ganda ng reviews nito sa BookTok, sa BookTube, sa book community. Gusto ko ring magandahan. I believe this is a coming of age kind of story. Again, diving into the book blind. Alam nyo ba, ganun na rin talaga ang peg ko kapag nagbabasa ako dahil parang mas yung excitement, magugulat ka, hindi yung meron ka ng alam na context about the story. So, ini-expect mo na siya na mangyayari. Pag wala kang alam, you will just be, surprised. O dahilan ko lang yun dahil hindi ko alam yung synopsis. Now, we are down to our last 3 books in this TBR. Cigarette Girl by Rati Kumala. This is given to me by Mil Flores Publishing. Thank you so much, Mil Flores, for spoiling me. Meron na tong Netflix show. I decided to read this bago ko panoorin ang Netflix show Kim Pampera. We are just going to follow these 3 sons. Ang kanilang father is on his deathbed already at meron itong isang binanggit na pangalan at ang pangalan na iyon ay pangalan ng babae na
hindi pangalan ng nanay nila. So ngayon, they are going to be on a search para hanapin itong babae na ito at alamin kung ano ba ang connection nito sa kanilang tatay. And from there, they will also uncover the history of their business at ano ba ang relasyon ng tatay niya at ng babaeng ito. Ay! Second to the last book. Ang daming nagagandahan dito sa book talk. So ngayon, ano ang gagawin ko? Babasahin ko. Sometimes I Lie by Alice Finney. Ang tagal na nito sa bookshelf ko. Hindi ko siya binabasa. Tapos, while I'm scrolling on TikTok, nakita ko, ang ganda ng Sometimes I Lie. I love Sometimes I Lie. It's mind-blowing. Ibig niyong sabihin, tinatambak-tambak ko tong libro na to sa bookshelf ko at maganda siya. Hindi ko siya nababasa. So here I am. I'm going to read it. And the last, The Perfect Fraud by Ellen LaCourte. Ang tagal na rin ito sa bookshelf ko. Bakit ko ito pinick up? Dahil pinick up ko yung Sometimes I Lie. Feeling ko nasa mood ako para sa mga bidang talaga nga namang sinungaling, a liar, mga ganon. Ito naman kasi, The Perfect Fraud, we're going to follow this character. Hirapan siya maghanap ng trabaho. Tapos, bigla siyang nagpanggap as psychic. Nanghuhula-hula siya ng future ng mga tao, ganyan. Pero, wala naman talaga siyang gift for ganyan. Kumbaga, hula, literal, hinuhulaan niya lang talaga yung sinasabi niya. Pero isang araw, may lumapit sa kanyang nanay na may daladalang isang anak na may sakit na ngayon ipapagamot sa kanya. Wala nga siyang power, diba? How will this perfect fraud react to that situation? Ay, babasahin ko rin pala yung The Last Word by Taylor Adams because that is our book of the month ng Treehouse. Hindi nyo pa alam, nagbabasa na ulit kami ng Treehouse. Nasa Kindle ko yon, so Kindle ko siya babasahin. Ayun naman, The Last Word, sobrang feeling ko it's going to compete with No Exit in My Heart because The Last Word is all about this woman. Siya ay nag-house sitting. Kung hindi nyo alam yung house sitting, kapag umaalis yung mga may-ari ng bahay, pinapabantayan doon sa house sitter. So while she is house sitting, nagbabasa siya ng mga libro, ganyan. And then, meron siyang binigyan ng 1-star na review. Sabi ng author, i-take down mo yan dahil alam mo namang ikaw ang unang reviewer ng libro kung bagong release. Parang maapektuhan naman ang kabuhayan ko niyan. Paano kung hindi nabilhin to ng mga tao dahil sa 1-star review mo? Pero sabi niya, ay hindi ko i-take down ito. Ganon. Nag-away sila ng author, And then, one day, bigla na lang siya makaramdam na may nang i-stalk sa kanya. Is it the author na nakaaway niya? The mystery of it all. Feeling ko may in love na naman ako kay Taylor Adams because of that. Hoy. Masasabi ko na ambitious talaga ang December TBR ko because look at this bitch. Kaya ko ba to? Ganito po kakapal ang mga pahina na babasahin ko for the month of December. May Pasko at may birthday at may bagong taon. Ang daming events. Kaya ko ba? Kakayanin. Hindi dapat sumusuko ang body. Anyway, here are the books na plano kong basahin for the month of December. I'm excited for 2024. But bago ako ma-excite, I'm just going to spend the last month of 2024 reading all of these books. Sa sana mabasa ko. Ano ho? Kayo mga mi, ano ba ang inyong number 1 and number 2 TBR for the month bago matapos ang ating taong 2023? Comment that down below and let's talk in the comment section. Thank you so much for watching mga Mimasor. If you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. Sama-sama pa rin tayo this 2024, okay? Ayun lang. Thank you so much for watching and always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind. Bye-bye. Yeah. Don't you wanna go outside?